Sa sumunod na segundo, bahagyang nagbago ang kanyang tingin dahil nakakita siya ng kakaibang eksena. Sa mga katawan ng nabubulok na bangkay na nahati-hati kanina, biglang kumislap ang mga kuryente. Ang kuryente ay parang mga hindi nakikitang sinulid na humihila sa mga paa at kamay papalapit, mabilis na pinagdugtong-dugtong muli ang mga ito. Malinaw na ang nabubulok na bangkay, matapos mabuo muli, ay mas malakas kaysa kanina. Dahil sa kuryosidad, ginamit niya ang teknik sa pagmamanman. Mababang antas na nabubulok na bangkay level, 10 mababang antas na nabubulok na bangkay pa rin, ngunit ang level ay naging 10 na. Talagang mas malakas ito kaysa sa mga nakaharap niya kanina. Sa daan, nakasalubong na siya ng daan-daang nabubulok na bangkay, ngunit lahat sila ay level 5 lamang. Ito ang unang beses na nakakita siya ng level 10. Hindi, bago tamaan ng kidlat, level 5 pa rin ito. Ang kidlat ang nagtulak sa ebolusyon nito. Isang mapangahas na ideya ang biglang pumasok sa isip ni Lin Moyu, paano kaya kung hindi niya gagamitin ang bal-araw ng buto at hahayaan ang sarili na tamaan ng kidlat? Siyempre, ang ideyang ito ay dumaan lamang sa kanyang isip. Sa kakaibang mundong ito, kung hindi siya ganap na sigurado, hindi niya ito susubukan. Gaano man siya katapang at mapangahas, hindi niya isusugal ang kanyang buhay. Isang mago ng kalansay ang lumitaw sa tabi niya. Boom! Elementong pagsabog. Ang mababang antas na nabubulok na bangkay na katatapos lang mag-evolve ay agad na sumabog at naging abo. Masasaktan ito, ngunit marahil ay aabutin ng napakatagal na panahon bago makabawi. Mabilis na lumipas ang 2 araw mula nang makarating sila sa mundo ng pagkabulok. Walang pagkakaiba ang araw at gabi rito. Mabuti na lang at may komunikador para bilangin ang oras. Matapos ang 1 araw ng paggalugad, sa wakas ay nagkaroon na siya ng kaunting kaalaman tungkol sa mundo ng pagkabulok. Madalas umulan sa mundong ito. Nakapaglakbay na sila ng mga 1,000 kilometro sa loob ng 2 araw, at nakaranas ng 10 malalakas na ulan, may malalakas at may mahihina. Kapag mas malakas ang ulan, mas maliit ang sakop na lugar, kapag mas mahina ang ulan, mas malawak naman ang sakop nito. 2 sa mga ito ay may kasamang kulog at kidlat. 5 beses tinamaan si Lin Moyu, at 2 beses naman si Dong Fangjiao. Bukod sa kanila, tinatamaan din ito ang mga nabubulok na bangkay. Walang eksepsyon, lahat ng nabubulok na bangkay na tinamaan ng kidlat ay nag-evolve, tumaas ang level, at lumakas. Napansin ni Lin Moyu na hindi tumatama sa lupa ang kidlat. Bawat tama ay may tiyak na target. At sa wakas, natagpuan na niya ang direksyon. Dahil nakakita na siya ng mga nabubulok na bangkay na nasa level 6 at 7. Ayon sa hula ni Lin Moyu, habang papalapit sa sentro ng mundo, mas mataas ang level ng mga nabubulok na bangkay. Maihahambing ito sa walang hanggang larangan at sa mundo ng kalaliman. Ang sentrong bahagi ng walang hanggang larangan ay ang lugar kung saan nagtitipon ang mga halimaw na may mataas na level. Ganito rin sa mundo ng kalaliman, habang papalapit sa sentro ng mundo ng apoy sa kalaliman, mas malalakas ang mga demonyo na nagtitipon doon. Posibleng ganito rin ang mundo ng pagkabulok. Batay sa hulang ito, ginamit ni Lin Moyu ang level ng nabubulok na bangkay bilang palatandaan at nagpatuloy sa paglakad. Naniniwala si Dong Fangjiao na tama ang desisyon ni Lin Moyu, kaya sumunod lamang siya ng malapit, walang komento. Paano pa siya magkakaroon ng komento sa ganitong sitwasyon? Kung wala si Lin Moyu, malamang ay napapikit na lamang siya at naghintay ng kamatayan, at marahil ay malapit ng maging bahagi ng mundo ng pagkabulok. 2 araw nang nawawala si Dong Fangjiao. Nagkakagulo na ang pamilyang imperial. Sa marangyang bulwagan ng palasyo, nakaupo si Dong Fangyi sa trono ng pinuno ng bansa, bakas ang galit sa kanyang mga mata. Naimbestigahan na ba? Sa ibaba niya, nasa kaliwa ang mga miyembro ng pamilyang imperial, nasa kanan ang mga nakakatanda ng imperyo. Lahat ay tahimik. Isang nakakatanda ng imperyo ang nagsalita, mahal na pinuno, naimbestigahan na po. Mukhang may gumalaw sa pormasayo ng teleportasyon. Kasalukuyan pa pong sinusuri. Mahinahon na nagtanong si Dong Fangyi, 2 araw na, hindi pa rin tapos ang pagsusuri? Si Master Zhang Heyo ba ang nagsusuri?
Sumagot ang nakakatanda, opo, si Master Zhang Heo nga po ang nagsusuri, ngunit wala pa pong resulta sa ngayon. Sa labas ng palasyo, isang matandang lalaki na may tungkod ang papalapit. Ang suot niya ay kasuutan ng isang array master, ang kwelyo at manggas ay may burden ng mga simbolo ng porma sayon. Nang makita ang matanda, agad na tumayo si Dongfang Yi. Pagkatapos, lahat ng nakaupo ay mabilis ding tumayo. Personal na lumakad si Dongfang Yi upang salubungin siya. Master Zhang, kamusta? May resulta na ba? Umiling si Zhang Heo. Paumanhin po, hindi ko ito masuri. Napakatalino ng gumawa nito. Pagkatapos ng teleportasyon, ginulo niya ang network ng porma sayon doon. Mismo, ngayon, ang porma sayon ng teleportasyon na ito ay isa ng magulong sinulid. Hindi ko na matunton. Alam ni Dongfang Yi na madaling gumawa ng porma sayon ng teleportasyon, at madali ring sirain ito. Gayunpaman, ang pagsuri sa buong daluyan ng porma sayon ng teleportasyon, lalo na ang pag-alam sa nakaraang destinasyon nito at paghahanap ng mga naiwang bakas, ay napakahirap na gawain. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Dongfang Yi. Si Zhang Heo na ang pinakamalakas na array master na pinaglilingkuran ng kanilang pamilyang imperial, isang array master na nasa level 89, isang hakbang na lang mula sa pagiging antas Diyos. Kung kahit siya ay walang magawa, hindi maisip ni Dongfang Yi kung sino pa ang hahanapin. Sabi ni Zhang Heo, marahil, siya ay may paraan. Nagmamadaling nagtanong si Dongfang Yi, sino? Mahinahon na sumagot si Zhang Heo, Meng Anwen. Anshen, ang numero 1 array master ng sangkatauhan. Si Meng Anwen, nakilala rin bilang Anshen, ang pinuno ng banal na tore, isang tanyag na personalidad na kapantay ni Bai Yuan. Kilala lamang ng mga tao si Anshen, ngunit hindi ang kanyang mga kakayahan. Masyadong pribado si Meng Anwen, bihirang magpakita sa publiko. Kung hindi nabanggit ni Zhang Heo, kahit si Dongfang Yi ay hindi maaalala. Si Meng Anwen ay hindi lamang ang numero 1 array master ng sangkatauhan, kundi pati na rin ang numero 1 alchemist. Tama, siya ay isang napakabihirang dual professional. Ang dual professional ay mas bihira pa kaysa sa propesyon na antas mitolohiya, ngunit paminsan-minsan ay may nakikita pa rin. Ngunit ang dual professional na nakapasok sa antas Diyos ay si Meng Anwen lamang. Nag-isip si Dongfang Yi. Pupuntahan ko siya para imbitahan. Para maimbitahan si Meng Anwen, kailangang siya mismo ang pumunta. Ang iba ay walang sapat na kwalifikasyon. Kung normal na araw, maaaring mahirap siyang hanapin, ngunit sa kasalukuyan, si Meng Anwen ay nagbabantay sa banal na tore na nagsasagawa ng pagsubok. Mahahanap pa rin siya, lalo na't sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang anak na babae ang nawawala, kundi pati na rin si Lin Moyu. Ayon sa kanyang nalalaman, maganda ang relasyon ni Lin Moyu at Meng Anwen, kaya tiyak na tutulong si Meng Anwen. Agad na naging isang sinag ng liwanag si Dongfang Yi at mabilis na lumipad patungo sa akademya ng Xiajing. Isang minuto ang lumipas, narating na niya ang himpapawid sa itaas ng akademya ng Xiajing. Mula sa malayo, nakita na niya ang banal na tore sa loob ng akademya. Ang pagsubok ay nagpapatuloy pa rin. Matapos maging abo ang 500 katao dahil kay Lin Moyu, nagpatuloy pa rin si Meng Anwen sa pag-aayos ng normal na pagsubok para sa kanila, at mas maganda pa nga ng kaunti ang mga gantimpala kaysa noong nakaraang taon. Maituturing itong kabayaran para sa kanila. Naiinip si Dongfang Yi, hindi na gaanong nag-aksaya ng oras at lumipad diretso kay Anshen. Bumisita si Dongfang Yi. Maaari bang lumabas ka sandali? Ang boses ni Dongfang Yi ay kumalat sa buong akademya ng Xiajing. Agad na nagkagulo ang akademya ng Xiajing. Diyos ko, si Pinuno Dongfang Yi. Personal na pumunta rito ang pinuno. Para hanapin si Anshen? Si Pinuno Dongfang ang numero 1 gwapo sa banal na siya. Sa wakas, makikita-nakita ng personal. At si Anshen din. Narinig ko na napakagwapo rin ni Anshen. Hindi mabilang na mga mag-aaral ang tumakbo palabas. Kakaiba, maraming babaeng mag-aaral ang walang pakialam sa lakas ni na Dongfang Yi at Anshen, kundi sa kanilang itsura. Ang mga taong tumakbo palabas at nakita ang anyo ni Dongfang Yi ay sunod-sunod na sumigaw.
Totoo ngang napakakisig ni Dong Fangyi, pambihira ang kanyang aura. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng anak na babae tulad ni Dong Fangjiao. Matapos magsalita, tahimik na naghintay si Dong Fangyi. Pagkaraan ng ilang segundo, isang tao ang dahan-daang lumipad palabas mula sa banal na tore. Nakatayo sa himpapawid, ang kanyang mahabang kasuotan ay humahapay sa hangin, malinaw na nagpapakita ng tindig ng isang eksperto sa antas Diyos mula kay Meng Anwen. Wow! Ang gwapo ni Anshen! Mahinahon at elegante! Ang aura na ito! Ang tindig na ito! Walang kapantay! Pakiramdam ko mas gwapo pa si Anshen kaysa sa pinuno. Gusto kong pakasalan si Anshen. Itinuro ni Meng Anwen ang kanyang daliri. Isang hadlang ang lumitaw sa pagitan nilang dalawa, hinaharangan ang lahat ng ingay. Personal na pumunta rito si Pinuno Dongfang. Ano po ang maipaglilingkod ko? Matapos ay latag ang porma sayon, hindi mapigil ang manginig ni Dongfang Yi. Ang Array Master na nasa antas Diyos ay talagang pambihira. Ang mga kakayahan ay naisama na sa kanyang sarili, malayang nagagamit ng napaka-natural. Bumisita po si Dongfang Yi kay Anshen. Hindi ginamit ni Dongfang Yi ang titulong pinuno ng bansa, nagpakita siya ng malaking pagpapakumbaba. Naiintindihan niya na sa harap ng isang nasa antas Diyos, ang kanyang pagiging pinuno ng bansa ay walang silbi. Maliban kung siya mismo ay nasa antas Diyos, hindi siya maaaring makipag-usap ng pantay kay Meng Anwen. Nagkita na sina Meng Anwen at Dongfang Yi minsan, maraming taon na ang nakalipas. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pinuno, kung may sadya ka, sabihin mo na ng diretsyo. Hindi ka naman pupunta rito kung walang dahilan. Kung talagang walang kailangan, hindi siya pupuntahan ni Dongfang Yi. Isinalaysay ni Dongfang Yi ang nangyari sa kanyang anak na babae at kay Lin Moyo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Meng Anwen. Nawawala? Tumango si Dongfang Yi. Oo, nawawala sila. Ngunit ang porma sayo ng teleportasyon ay ginalaw ng iba. Hindi namin matuntun kung saan sila napunta. Pinuno, ituro mo ang daan, walang pag-aalinlangang sabi ni Meng Anwen. Kung tungkol kay Lin Moyo, natural na hindi siya tatanggi. Naging sinag ng liwanag silang dalawa at lumipad patungo sa palasyo. Sa isang iglap, lumapag na sila sa harap ng porma sayo ng teleportasyon sa loob ng palasyo. Humakbang si Meng Anwen papasok sa porma sayo ng teleportasyon. Isang kamay ang marahang dumampi dito, pumikit siya at nagpakiramdam. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Meng Anwen, totoo ngang may gumalaw dito. Ang gumalaw ay magaling. Talagang nagawa niyang guluhin ang mga daanan ng porma sayon. Nagmamadaling nagtanong si Dongfang Yi, maaari po bang malaman kung saan sila napunta? Bahagyang ngumiti si Meng Anwen. Hindi mahirap. Ang kanyang mga daliri ay sunod-sunod na dumampi sa bawat simbolo. Pumasok ang mga simbolo sa porma sayo ng teleportasyon. Patuloy na umugang ang porma sayo ng teleportasyon, walang tigil na nanginginig. Nakatayo sa tabi si Dongfang Yi, nakatingin ngunit walang sinasabi. Bawat isa ay may sariling espesyalidad. Ang ginagawa ni Meng Anwen ay hindi niya maintindihan. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, biglang naglabas ng maningning na liwanag ang porma sayo ng teleportasyon, umuugong ng malakas. Mahinang nagsalita si Meng Anwen, tapos na. Natuwa si Dongfang Yi. Anshen, malalaman po ba natin kung saan napunta ang aking anak na babae at si General Lin? Mahinang nagsalita si Meng Anwen, tinutunto ng huling teleportasyon. Pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ang lugar na binantayan ng inyong pamilyang Dongfang sa loob ng maraming henerasyon, ang mundo ng pagkabulok. Ano? Gulat na gulat si Dongfang Yi. Paano sila napunta roon? Imposible. Ang mundo ng pagkabulok ay selyado. Ang tanging daanan ay wala rito. Paanong nakapag-teleport mula rito? Medyo nalito si Dongfang Yi. Bilang pinuno ng bansa at isang eksperto sa antas Diyos mula sa pamilyang Dongfang, alam na alam niya ang tungkol sa mundo ng pagkabulok. Ang mundo ng pagkabulok ay selyado, halos imposible itong ma-teleport papunta. Hindi ito makatwiran. Patuloy pa ring pinapakiramdaman ni Meng Anwen ang porma sayo ng teleportasyon. Unti-unti, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Magandang paraan.
Ginamit ang batong pangwasak selyo para pansamantalang sirain ang selyo sa maikling panahon at magsagawa ng isang random na teleportasyon. Natigilan si Dongfang Yi. Ang batong pangwasak selyo, hindi ito pag-aari ng sangkatauhan, kundi pag-aari ng mga demonyo sa kalaliman. Ito ay isang bagay na pinino mula sa rehiyon ng apoy, kayang sirain ang karamihan sa mga selyo at hadlang. Kahit ang selyo ng mundo ng pagkabulok ay maaaring masira sa isang iglap gamit ang batong pangwasak selyo. Sa eksaktong sandaling iyon, ginamit nila ang pormasayo ng teleportasyon para itapon sina Lin Moyu at Dong Fangzhou sa mundo ng pagkabulok. Nang marinig ito, sumama ang pakiramdam ni Dongfang Yi. Ang batong pangwasak selyo ay mula sa mga demonyo sa kalaliman, na nagpapahiwatig na ang mga nasa likod nito ay may kaugnayan sa mga demonyo sa kalaliman. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang samahan ng mano. Sa kanilang pamilyang Dongfang, may miyembro ng samahan ng mano. Ang samahan ng mano, nagawa pang makapasok sa kanilang pamilyang Dongfang. Dati, ang pagpasok ng samahan ng mano sa hanay ng mga konsehal ay sapat ng ikinagulat niya. Kamakailan, narinig niya na sa Kuta BLG. Siyam ng militar ay may nangyari ring katulad. Hindi niya inaasahan na ngayon, ang samahan ng mano ay nakapasok na sa kanilang pamilyang Dongfang. Napakalaking bagay nito, napakalaki na hindi siya makapaniwala. Anshen, matutuntun po ba kung sino, walang pag-aalinlangang tanong ni Dongfang Yi. Sa sandaling ito, ang paghahanap kay Dongfang Zhao ay pangalawa na lamang. Ang tungkol sa samahan ng mano ang mas mahalaga. Bilang pinuno ng bansa, alam pa rin niya kung ano ang mas matimbang sa bagay na ito. Ngunit iba ang iniisip ni Meng Anwen. Hindi kailangang magmadali dyan. Hindi siya makakatakas. Una, sabihin mo sa akin kung paano makakarating sa mundo ng pagkabulok. Gusto kong sunduin si Moyo. Sa sandaling ito, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Meng Anwen, kitang-kita ang pamatay na intensyon sa kanyang mga mata. Kung ano man ang mangyari sa pamilyang Dongfang, ano ang pakialam niya? Ang tungkol kay Moyo ang mahalaga. Sa kanya, ang mundo ng pagkabulok ay hindi magandang lugar. Ito ay isang nakakatakot na mundo na natira mula sa digmaan noong sinaunang panahon. Si Lin Moyu ay nakakulong doon, tiyak na nasa panganib. Patuloy na napipilitang ngumiti si Dongfang Yi. Walang paraan, hindi sila maibabalik. Ulitin mo ang sinabi mo. Ang boses ni Meng Anwen ay naging ganap na malamig. Ang aura ng isang eksperto sa antas Diyos ay walang tigil na tumataas, na nagpalamig sa buong palasyo. Ilang dekada nang hindi kumikilos si Meng Anwen, walang nakakaalam kung gaano katindi ang kanyang lakas. Patuloy na sinabi ni Dongfang Yi, totoo po iyon. Ang aking anak na babae ay nakakulong din sa loob ng mundo ng pagkabulok. Nag-aalala rin ako, ngunit ang mundo ng pagkabulok talagang walang paraan. Sige, sumunod po kayo sa akin, Anshen. Makikita mo at maiintindihan mo agad. Pumasok si Dongfang Yi sa pormasayo ng teleportasyon, mabilis na gumuhit ng ilang mga selyo. Agad silang na-teleport sa ibang lugar, isang napakalawak na espasyo sa ilalim ng lupa. Sina Dongfang Yi at Meng Anwen ay agad na na-teleport sa isang bilog na espasyo. Ang taas nito ay hindi bababa sa 500 metro, at ang diametro ay mahigit 10 kilometro. Dito ay may nakalatag na isang napakalaking pormasayon. Ang pormasayon ay dahan-daang umaandar, gumagawa ng umuugong na tunog. Isang malaking halaga ng enerhiya ng elemento ang hinihigop mula sa ilalim ng lupa, patuloy na pinapasok sa pormasayon upang mapanatili ang operasyon nito. Kumunat ang noo ni Meng Anwen. Pormasayon na antas Diyos? Tumango si Dongfang Yi. Ito ay isang pormasayon na antas Diyos na iniwan ng mga ninuno. Hindi na nagtanong pa si Meng Anwen. Direkta siyang pumasok sa pormasayon, lumilikha ng isang kaluluwang talisman ng pormasayon. Lumabas ka. Anumang pormasayon na antas Diyos ay mayroong kaluluwa ng pormasayon. Ang kaluluwa ng pormasayon ay nagtataglay ng katalinuhan. Bukod dito, habang mas mataas ang antas at mas matagal na itong nailatag, mas mataas din ang katalinuhan ng kaluluwa ng pormasayon. Ang pormasayon sa harap nila ay nailatag na maraming taon na ang nakalipas, ang kaluluwa ng pormasayon sa loob nito ay tiyak na nagtataglay ng hindi pangkaraniwang katalinuhan. Sa loob ng pormasayon, isang higanteng globo ng liwanag ang lumitaw.
Maligayang pagdating, kagalang-galang na Array Master na Antas Diyos. Ako ang kaluluwa ng porma sayo ng pormasyong pangselyo sa demonyo. Tulad ng inaasahan, nakakapagsalita. Hindi masama ang katalinuhan, naisip ni Meng Anwen. Nagtanong siya, ano ang iyong tungkulin? Sumagot ang kaluluwa ng porma sayon, responsable sa pagbabantay sa selyo ng mundo ng pagkabulok, magbigay ng babala, at makipagtulungan sa mga malalakas na tao upang pigilan ang paglusob ng mga nabubulok na bangkay. Hindi nagsisinungaling ang kaluluwa ng porma sayon. Bagaman may katalinuhan ito, napakasimple pa rin ito. Kaya lamang nitong makipag-usap sa pangunahing antas, walang kakayahang mag-isip ng kusa. Nagpatuloy sa pagtatanong si Meng Anwen, gusto kong pumasok sa mundo ng pagkabulok. Sumagot ang kaluluwa ng porma sayon, hindi maaari. Ang daanan patungo sa mundo ng pagkabulok ay nagbubukas lamang isang beses bawat 100 taon. Sa natitirang panahon, ito ay selyado, hindi maaaring pasukin. Kumunat ang noo ni Meng Anwen. Paano kung pipilitin kong pumasok? Sumagot ang kaluluwa ng porma sayon, ang porma sayon ay magpapasabog sa sarili. Ang lahat ng enerhiya ay gagamitin upang patibayin ang selyo. Sino mang nasa ibaba ng half-step God realm ay hindi pinahihintulutang pumasok ng puwersahan. Hindi nagduda si Meng Anwen sa mga sinabi ng kaluluwa ng porma sayon. Nararamdaman niya ang nakakatakot na enerhiya na naiipon sa loob ng porma sayon. Ito ay isang uri ng enerhiya na kahit ang isang eksperto sa antas Diyos na tulad niya ay makakaramdam ng takot. Hindi niya alam kung gaano nakatagal itong naiipon. Kapag ang lahat ng enerhiyang ito ay ginamit upang patibayin ang selyo, sa susunod na ilang dekada, ang selyo ng mundo ng pagkabulok ay magiging kasing tibay ng bakal. Maituturing din itong pagbili ng huling kaunting oras para sa sangkatauhan. Nagpatuloy sa pagtatanong si Meng Anwen, gaano pa katagal bago ang susunod na pagbubukas ng daanan? Sumagot ang kaluluwa ng porma sayon, mahigit 3 taon pa. Huli na ang lahat. Nag-isip sandali si Meng Anwen at nagpatuloy sa pagtatanong, kung may taong aksidenteng napadpad sa mundo ng pagkabulok, paano siya makakabalik? Sumagot ang kaluluwa ng porma sayon, sa gitna ng mundo ng pagkabulok, mayroong isang labasan. Kung tao, maaaring bumalik sa pamamagitan ng labasan BLG. 677. Mahinahon na sinabi ni Meng Anwen, sige. Kung may bumalik mula sa labasan, ipaalam mo sa akin. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang marka ng espiritual na enerhiya na tumama sa kaluluwa ng porma sayon. Nang inig ang kaluluwa ng porma sayon. Masusunod, tagalang-galang na Array Master na Antas Diyos. Umalis si Meng Anwen sa porma sayon. Naglaho rin ang kaluluwa ng porma sayon kasunod niya. Sa sumunod na segundo, bumulwak ang pamatay na aura mula kay Meng Anwen. Ngayon, maaari na nating ayusin ang tungkol sa traidor sa inyong pamilya, Pinuno Dongfang. Sa pagkakataong ito, kung makabalik si Xiao Yu, palayaw kay Lin Mo Yu, ayos lang ang lahat. Kayo pa rin ang magiging pinuno ng bansa at pamilyang imperial. Ngunit kung may mangyaring masama kay Xiao Yu, ang banal na tore mismo ang kikilos. Ang kamao ni Bai Shen, Bai Yuan, ang malaking espada ni Kuang Shen, ni An Kuang Sheng, ang pormasyong pandigma ng militar, sa tingin ko ay ayaw ninyong makita ang alinman sa mga iyon. Namutla ng husto si Dongfang Yi. Napakabigat ng mga salitang ito. Halos diretsahan ng sinabi, kung mamatay si Lin Mo Yu, ang pamilyang Dongfang ninyo ay ililibing kasama niya. May gustong sabihin si Dongfang Yi, ibinuka ang bibig ngunit walang salitang lumabas. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang sitwasyon. Hindi pinansin ni Meng Anwen ang kanyang estado at nagpatuloy, si Xiao Yu ay disipulo ko, nina Bai Shen, at Kuang Shen. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay disipulo ng kanyang tumutukoy sa isang mas makapangyarihang nilalang, ang nag-iisang disipulo. Napakabuti ng relasyon ng magkapatid, kaya pa nilang magbahagi ng orihinal na talisman sa isa't isa. Si Xiao Yu ay isang banal na general, ang pinakabatang banal na general sa sangkatauhan. Kaya, manalangin ka na lang. Ang mga salitang ito ni Meng Anwen ay parang sinasabi niya sa sarili, ngunit sa katotohanan ay para marinig ni Dongfang Yi, upang maintindihan nito na ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa inaakala niya. Pagkasabi nito, isang maliit at halos hindi makitang sinulid ang lumitaw sa kamay ni Meng Anwen. Ang sinulid ay gawa sa enerhiya, tumagos sa espasyo, at kumalat sa malayo. Sundin mo ang sinulid na ito, dalhin mo ang tao rito. Imbestigahan siyang mabuti. Bago magkaroon ng malinaw na impormasyon tungkol kay Xiao Yu, huwag mong hayaang mamatay ang taong iyon.
Kung tatanungin kung sino sa sangkatauhan ang pinaka-pamilyar sa mga demonyo sa kalaliman, walang iba kundi ang militar. Ang mga sundalo ay madalas na nakikipaglaban sa mga demonyo mula sa kalaliman. Kung hindi nila ito kilala, paano sila lalaban? Hindi lamang sila pamilyar sa mga demonyo, kundi pati na rin sa iba't ibang uri ng mga kagamitan mula sa kalaliman. Karamihan sa mga kagamitang gawa ng mga demonyo sa kalaliman ay may anyong bato. Ang batong pangwasak selyo ay isa sa mga ito. Ito ay nabuo mula sa rehiyon ng apoy, kayang sirain ang mga selyo, hadlang, at pormasayon. Kaya nang maramdaman ang kapangyarihan ng batong pangwasak selyo, nagbago ang kalikasan ng pangyayari. Ang sangkatauhan at ang mga demonyo sa kalaliman ay mortal na magkaaway. Kapag may kinalaman sa mga demonyo, ito ay krimen ng pagtataksil sa lahi, isang kasalanang hindi mapapatawad. Ang paggamit ng batong pangwasak selyo ay nag-iiwan ng bahagyang amoy ng kalaliman. Ang amoy na ito ay mananatili sa loob ng medyo mahabang panahon. Kasabay nito, ang pakikialam sa pormasayon ay mag-iiwan din ng mga bakas. Hindi ito makakalusot sa isang array master na antas Diyos tulad ni Meng Anwen. Sinundan ni Dong Fangyi ang gabay ni Meng Anwen at pumunta sa silid ni Dong Fangthak. Matagal nang nakaalis si Dong Fangthak, kahit si Dong Fangshu ay wala rin. Ang natira lamang ay isang manekan, isang kahaliling manekan na may kaparehong aura ni Dong Fangthak. Ginamit niya ang manekan na ito upang itago ang kanyang mga kilos, palabuin ang amoy ng kalaliman, at tumakas. Tumakas na, napakapangit ng ekspresyon ni Dong Fangyi. Ang pagtakas ni Dong Fangthak ay nagpatunay sa lahat. Para sa pamilyang Dongfang, ito ay isang napakalaking kahihiyan. Sa pamilyang imperial, may lumitaw na traidor sa lahi, nakipagsabuatan sa kalaliman. Isa itong malaking iskandalo. May malamig na ngiti, sinabi ni Meng Anwen, maglalabas ako ng wanted order sa militar. Tungkol naman sa inyong imperyo, kayo na ang bahala. Kung may mangyari kay Xiaoyu, manalangin na lang kayo. Umalis si Meng Anwen, ngunit ang kanyang pamatay na aura ay nanatili pa rin. Bagaman hindi guro ni Lin Moyu si Meng Anwen, ang ginagawa niya ay hindi naiiba sa isang guro. Sa mata ni Meng Anwen, si Lin Moyu ay kanyang disipulo. At sa mata ni Lin Moyu, matagal nang itinuturing na guro si Meng Anwen. Namutla si Dong Fangyi. Wala siyang magagawa ngayon kundi ipagdasal na walang mangyaring masama kay Lin Moyu. Sunod-sunod na mga utos ang inilabas mula sa palasyo, kumalat sa buong bansa, isang wanted order para kay Dong Fangthak dahil sa krimen ng pagtataksil sa lahi. Hindi nagtagal matapos bumalik si Meng Anwen sa banal na tore, isang nakakatakot na pamatay na aura ang sumabog mula sa loob ng tore. Ang kalangitan ng lungsod ng Xiajing ay agad na dumilim, nagbaliktad ang araw at gabi. Ang pamatay na aura, na parang maitim na ulap, ay bumalat sa palasyo ng imperyo. Isang malaking presyon ang bumagsak na nagpatakot sa karamihan ng mga miyembro ng pamilyang imperial. Lahat sa loob ng palasyo ay nakaramdam na parang may espadang nakabitin sa kanilang mga ulo, na maaaring bumagsak anumang oras. Maraming mga gusali sa palasyo ang umugang at gumuho. Si Dong Fangli ay nagising mula sa kanyang lihim na lugar. Lumabas siya mula rito, tinitigan ang kalangitan ng may pagkamangha. Isa rin siyang eksperto sa antas Diyos, level 72. Sa isang sulyap lang, alam niyang mas malakas ang kalaban kaysa sa kanya. Maya-maya lang, dumating ang isa pang eksperto sa antas Diyos ng pamilyang imperial, si Dong Fangzon. Kapareho rin siya ng level ni Dong Fangli, 72. Mahinahon na sinabi ni Dong Fangli, napakalakas ng pamatay na aura. Malamang ay umabot na sa level 75. Seryoso ang mukha ni Dong Fangzon. Ito ang pamatay na aura ni Guang Shen. Kailan natin siya nasaktan? Dumating din si Dong Fangyi, napakaseryoso ng mukha. Ito ay babala ni Guang Shen para sa atin. Sa sandaling ito, ang tatlong eksperto sa antas Diyos ng pamilyang imperial ay naroroon na lahat. Bumantong hininga si Dong Fangyi at isinalaysay. Ang lahat ng ginawa ni Dong Fangthak. Naging napakapangit ng ekspresyon ng dalawa pa. Mahinahon na sinabi ni Dong Fangzon, kailangang mahanap si Dong Fangthak. Buhay man o patay. Sabi rin ni Dong Fangli, imbestigahang mabuti ang pamilya, tingnan kung may iba pang nagtatago. Nang magsalita ang mga eksperto sa antas Diyos, agad na kumilos ang pamilyang Dongfang. Alam ni Dong Fangyi na kahit anong gawin nila ngayon, sa huli, nakasalalay pa rin ito kung makakabalik si Lin Moyu ng ligtas o hindi. Kung hindi, huwag nang banggitin pa si Meng Anwen, kahit si Nian Guang Shen lang, mahihirapan na silang harapin. Napakalaki talaga ng problemang ito.
Sa mundo ng pagkabulok, natukoy na ni Lin Moyu ang direksyon. Ang mga nabubulok na bangkay na nakakasalubong niya sa daan ay unti-unting tumataas ang lebel, at bumibilis din ang kanilang kilos. Sa kasalukuyan, nakakasalubong na siya ng mga nabubulok na bangkay na level 10. Nakaranas na rin siya ng malakas na ulan na may kidlat. Ang nabubulok na bangkay na level 10, kapag tinamaan ng kidlat, ay maaaring mag-evolve sa level 15. Sa gitna ng malakas na ulan, pinatay ni Lin Moyu ang isang level 15 na nabubulok na bangkay na tatamaan lang ng kidlat. Sumusunod ng malapit si Dong Fangzhou kay Lin Moyu, hindi nangangahas na lumayo kahit kalahating hakbang. 3 araw na ang lumipas. Si Dong Fangzhou ay ganap ng kumalma. Unti-unti, naimpluwensyahan na rin siya ng emosyon ni Lin Moyu, isang uri ng estado na, bahala na kung saan mapunta. Sa mga panahong ito, nalaman na rin ni Lin Moyu ang tungkol sa propesyon ni Dong Fangzhou, mandirigma ng banal na kalasag. Isang napakabihirang propesyon, at isa ring natatanging propesyon sa pamilyang imperial, nagtataglay ng minanang dugo. Hindi kakaunti ang mga pamilyang may propsyong may minanang dugo. Halimbawa, ang pamilyang ni na may dugo ng propsyong overlord ng militar, ang pamilyang Mo na may dugo ng summoner, at ang pamilyang Nin, na may dugo ng mago. Mayroon ding ilang pamilya na may napaka-espesyal na dugo, tulad ng pamilyang Feng na may dugo ng banal na espadador, at ang pamilyang Dongfang na may dugo ng mandirigma ng banal na kalasag. Ang ganitong uri ng dugo ay may kakayahang magpaangat ng propesyon. Sa unang tingin, ang mandirigma ng banal na kalasag ay isa lamang propesyon na antas bihira. Ngunit kapag nagbago ng klase sa ikalawang pagkakataon, may halos 100% tsansa na direktang umangat ito sa propesyon na antas mitolohiya. Ito ay hindi pag-angat ng propesyon, dahil sa item o quest, kundi malamang ay dahil sa dugo, parang na-activate ang lakas ng dugo. Kung magpapatuloy ang pag-angat ng propesyon, maaaring malampasan nito ang tarangkahan ng dragon, long mano, at direktang maging isang propesyonal na antas mitolohiya. Nang pag-usapan ng kanyang dugo, hindi mapigil ang magpakita ng pagmamalaki si Dong Fangzhou. Maliban sa aming pamilyang Dongfang, hindi ka makakahanap ng ibang mandirigma ng banal na kalasag. Kami ay may bahagi ng mga kakayahan ng kabalyo at mayroon ding mga kakayahan ng mandirigma. Ang depensa namin ay hindi mas mababa sa kabalyo, at ang lakas ng atake ay maihahambing sa mandirigmang berserker. Ang pahiwatig ay, ang mandirigma ng banal na kalasag ay isang napakalakas na propesyon. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasalita, bigla siyang tumahimik. Bigla niyang napagtanto kung gaano katindi ang lakas ng propesyonal na nasa harap niya. Siya mismo ay kailangan pang protektahan nito para mabuhay sa mundo ng pagkabulok. Ang kanyang propesyon na mandirigma ng banal na kalasag ay tila naging pangkaraniwan na lang. Hindi nagsalita si Lin Moyu. Hindi niya kailanman minamaliit ang anumang propesyon. Lalo na ngayon, matapos maging pamilyar sa karamihan ng mga propesyon, mas lalo niyang naintindihan na walang props yung walang silbi, tanging propesyonal lamang ang walang silbi. Kahit ang mga propesyon na nauukol sa pang-araw-araw na buhay ay may sariling mga kalamangan. Hanggat tumataas ang level, hindi ito magiging masama. Nagpatuloy sila sa paglakad. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang mga lugar na may malakas na ulan sa kanilang paningin. Ang maasim at mabahong amoy ay kumalat. Sunod-sunod na mga kidlat ang nagliliwanag sa maitim na lupa, tumatama sa mga nabubulok na bangkay. Ang mga maswerteng nabubulok na bangkay na tinamaan ng kidlat ay sunod-sunod na umangat ang lebel. Biglang nagsalita si Lin Moyu, gusto kong subukang tamaan ng kidlat. Isang malakas na kulog ang umugang, na halos sumapa sa boses ni Lin Moyu. Ha? Tanong ni Dong Fangzhou. Anong sabi mo? Mahinang sumagot si Lin Moyu, wala. Dito ka lang maghintay, huwag kang gagalaw. Pagkasabi nito, nagpatawag siya ng 2 mago ng kalansay para protektahan si Dong Fangzhou, at siya mismo ay pumasok sa lugar na may malakas na ulan. Tiningnan ni Dong Fangzhou si Lin Moyu, hindi alam kung ano ang binabalak nito. Boom! Isang kidlat ang bumagsak, tumama kay Lin Moyu. Sa daan, maraming beses na silang tinamaan ng kidlat, ngunit dahil sa bal-araw ng buto, hindi sila nasaktan. Ngunit sa pagkakataong ito, nang bumagsak ang kidlat, inalis ni Lin Moyu ang bal-araw ng buto, hinayaang direktang tumama sa kanya ang kidlat. Kasabay ng pagbagsak ng kidlat ay ang mga patak ng ulan na may malakas na kakayahang tumunaw. Sumigaw si Dong Fangzhou. Hindi siya makapaniwala sa nakikita kay Lin Moyu na tinamaan ng kidlat. Sa sumunod na segundo, muling kumislap ang puting liwanag sa katawan ni Lin Moyu. Muling lumitaw ang bal-araw ng buto.
Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag si Dongfang Jiao. Tinamaan ng kidlat, damaloy ang kuryente sa katawan, na nagparamdam ng bahagyang pamamanhid at kaunting init. Lahat ng pinsala ay pinamahagi ng mga kalansay, hindi siya nasaktan. Gayunpaman, ang maliit na agos ng init na ito ay nanatili sa kanyang katawan. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 100,000, nang makita ang abiso, medyo nagulat si Lin Moyo, pagkatapos ay natauhan. Naintindihan na ni Lin Moyo kung bakit nag-e-evolve ang mga nabubulok na bangkay kapag tinatamaan ng kidlat dahil nakakatanggap din sila ng karanasan, kaya tumataas ang kanilang level. At siya mismo, kapag tinatamaan ng kidlat, ay makakatanggap din ng karanasan. Gayunpaman, 100,000 karanasan lamang, medyo kaunti nga. Batay sa karanasang natamo sa nakalipas na ilang araw, sa isang lugar na may bagyo ng kidlat, isang beses lamang maaaring tamaan ng kidlat ang parehong target.